Solitary mellow piano, slow down time. Aggressive rap, fast pace. Hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat kurtayan. Sa reaction page, politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Kailan ka gigising? Protapit piano and string swell. Reaction based politika. Reaction pues, politika. Solitary and I'm a plainer, slow outlet. Aggressive rap, fast-paced, hostage si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo ay lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction hack, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat kurtayan. Sa reaction hack, politika. Katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction hack, politika. Fade out. Ayan ako, mga babayan, gandang pakinggan yung ating soundtrack, no? Nakakalimot na tayo. Kala ko, natutulog na pala ako, mga kababayan. Nakatulog ako doon. Sige po. Wow, natagalan po tayo. Actually, this is the second attempt na, no? Pag di pa to nag-prosper. Ako, baka matagalan na naman tayo. So, marami pa po tayong i-improve sa channel natin, no? Nag-explore tayo. Nag-ano tayo kung pwede tayong gumamit ng AI. Gusto ko pagwapuhin yung ano ko sana, sarili ko, kaya medyo natagalan. kaya lang hindi kaya ng camera, no? Tapos wala tayong pan-subscribe sa ating AI na boses. Actually, naka-up tayo ng mic, no, yung voice mode.
So, naka-voice mode tayo. I don't know if I've already checked this several times. Maganda naman. And, kaya na lang po sana mag-adjust ng volume. No? So, actually, the physical studio natin is hindi pa siya maganda. Kaya medyo ano tayo sa ating boses, especially kung nag-record tayo madaling araw. So, we need to be very careful. Wala pa tayong studio na compact na walang nakakadinig, no? Maganda sana yung ganun. Kasi, ang pag ganitong setup kasi ang ginagawa na lang natin, malakas na lang yung volume ng mic para malakas yung pick up. Hindi tayo pwede magtaas ng boses. So, at the early stage of the channel, at least kino-communicate natin sa inyong mga kababayan. And I'm seeing forward to the growth of the channel and the future community of this channel. No? And supporters will eventually come. Kaya sana ay pwede nyo rin siguro ipagdasal. Ano kasi ako dito sa sa studio ko kasi medyo maliit lang. Kaya pag may nagagalaw ako dito, nako, nawawala. Kanina nawala ako sa wala yung Zoom. Recording na ako kanina, mga kababayan. Okay, umpisahan natin. So we have new feature. So, ito bagong feature ito na ating source videos natin, no? Automatic na yan, no? Di ba? Okay, so ito re-reaction na natin ito. I don't know kung parang wala pa ito eh. So, this is okay. Wala pa nga ito. Matapos harangin sa plenary session noong Lunes, natuloy din ang planong talumpati ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa sesyon ng Kamara araw ng Martes, May 5. Matitinding aligasyon ang ibinato nito laban kina Executive Secretary Ralph Recto, Mrs. na si Batangas Governor Vilma Santos Recto at Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjo. Mga kababayan, magkaroon lang po tayo ng konting pananaw sa mga balita na puros corruption. Nakakabahala po ito. And as the host of this program and the host of the channel, as much as possible, ay iniwasan natin maghatid ng fake news. No? So this channel is not designed for fake news on entertaining the viewers. Kasi may mga channel na ganon tayo. Although we have some entertaining ideas and content, but basically the program focus on genuine news article from primary sources, say the different mainstream media channel, and of course bloggers who is pioneering on some aspects of political blogging. And of course, pagdating sa mga vlogger, YouTuber, pinapalo natin yan, no? So, we have, of course, a lot of personalities in terms of political vlogs. Pero, mga kababayan, itong mga nagaganap ngayon ng mga balita, nakakabahala ito. Kasi parang ang dating nito ay magiging normal na lang ito sa ating mga kababayan sa sobrang hirap ng buhay. Nakakalungkot na tingnan
yung kalagayan ng bawat mamamayang Pilipino na talagang naghihirap tayo dahil sa pagtaas ng presyo. As the soundtrack na napapakinggan natin every time na ino-open natin at kino-close yung programa natin. And for example, we are the regular episodes, no? Nasa episode 9 na pala tayo mga kababayan sa ating season 2, no? So announcement pala ang season 2 natin hanggang episode 50. Baka pag nakuha natin lahat ng episodes, pwede na po tayo sa season 3. And I'm seeing na may improvement na, no? So we really just have not enough time na talagang pipilipit yung natin sa pag-English mga kababayan. Simple lang tayo dito magpatawa, di ba? Yung sinasabi ng iba na medyo medyo corny lang ng konti. Pero yung corny nila, di ba? Yung mga corny ganun, okay na yun. Sound effects naman tayo. Di ba? Ibig sabihin, mga kababayan, nagiging part na ng kultura yung corruption. Ang masama kasi ang concentration ng wealth ay nasa iisang lang hanay. Ang mas masama, yung wealth na yung galing yun sa contribution ng mga mahihirap na Pilipino. And in terms of taxation, taxes is supposedly the lifeblood of the nation. Kasi pag sino mang tao na wala dugo, mamamatay. And the parallelism there is the nation as also a blood, just like humans. Meron din. Kung binubusa mo yung taxes na para doon sa mga mamamayan, hindi babalik, hindi iikot yung economy. Kasi naghihirap yung mga tao, babagsak. Walang tiwala yung tao. Although we are campaigning for, of course, we are for the government. It's for sure. Pero sa halos lahat ng balita, di ba, wala, ang sabi nga sa kasabihan, wala namang usok kung walang apoy. And nakakalungkot pa nito ay ang daming fake news. Diba? Halos lahat ng vlogger, ang concept ay manira lang. Although may nakikita naman tayo na genuine, no, sa may mga pinapanigan kasi ang iba ng mga political candidate. Sa atin dito, as much as possible, iniiwasan natin yan. Ang atin lang ay tumalakay sa mga political issues, societal issues, na may kinalaman sa interest ng mga mamamayang Pilipino. Ang nakakalungkot lang po ay ramdam ng mga Pilipino ang hirap ng buhay ngayon. So, anong aasahan mo? And of course, as a taxpayer, as a citizen, as mamamayan, we can only ask and a kind of petition to the government na sana po ay kalingahin po natin yung ating mga mahihirap na kababayan. Tulungan po natin sila, lalong-lalo na po yung nasa middle sector, yung mga, sabi pa nga ng iba ay mga bagong mahihirap, yung mga middle income earner. Kasi sila po yung nag-i-stimulate ng economy. So, paano naman po yung ating bansa kung babagsak yung ekonomiya? Dahil sa marami pong kinakasadlakan natin na mga skandalo sa pagnanakaw sa kaban ng bayan.
ang nakikita natin na inflation, ito ay effect ng mataas na pagbubuwis. Hindi ko nga lubos maisip na siguro wala silang nakikitang tawag dito, yung pagkakaroon ng simpatya sa mga taga-bigay ng buwis na puros mahihirap. Kasi yung mga mayayaman, mga negosyante, magbuwis man yan, galing din yan sa consumer, galing din yan sa mahirap. So, ang kawawa talaga si Juan. Wala talaga tayong matatakbuhan. Kasi maghanap buhay ka, titingnan ka, kikikilan ka, gigipitin ka para, diba? So, halos yung paghahanap buhay mo, pang ano na lang yun, pang dugtong na lang. Hindi na sasapat yun para ibayad mo pa sa tax, pero napupunta doon sa sobrang mahal ng bilihin. Tapos kung may genuine idea ka na pwedeng pagkakitaan, baka bantayan ka pa ng BIR, diba? So, maliliit na mga tao yung tinitingnan para mapagkuhanan. Hindi pa po ba sapat yung ating 12% value-added tax? Kung tutuusin po, napakataas po ng 10%. Halos pautang na po yun. Ang kakainin na mga pagkain, halos lahat ng mga produkto na 12% yung tax, pahirap po yun sa mga kababayan. Ang sinasabi po dito ni Congressman Leviste, mga binubunyag, okay yun, no? Pero mas okay ako doon sa sinabi niya na yung proposal niya na ibaba yung tax. For the meantime, tulungan po natin yung ating mga mayayaman. Ang sana po kahit maliit pa lang po yung natin, community. 11 subscribers, no? Hindi tayo maging tahimik. Paabot natin sa kinauukulan yung hirap ng dinadanas ng mga Pilipino. Kasi hindi naman makakabayad ng buwis yung mga nasa taas kasi konti lang naman sila. Umaasa lang din naman sila sa mahihirap. Tayong mga mahihirap yung nagbibigay at bumubuhay sa bansang ito. The poor pays it all. There is an article, matagal lang artikulo, 1980s pa yata yan. Hindi po yan mababago. The poor pays it all. Tayong mahihirap ang nagbabayad ng lahat. So dapat lang na bumalik sa atin yung serbisyo. We are the people, we are the constituency. Itinatag natin ang lipunan para mabuo tayo, yung social contract theory na tinatawag. At nagtatag tayo ng pamahalaan sa loob ng lipunang iyan. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa tao na nagmumula sa buong may kapal. Nakakalungkot lang po mga kababayan na kaya nga sa sobrang hirap din. Maraming pumupunta dito sa social media, nagbablog, pero hindi naman, nirespeto naman natin yon. Kaya lang, for awareness sana yung purpose ng pagbablog. Gamitin yung platform para manawagan. There are some, like the Banateros, I could even appreciate some of the admin vloggers, no? Meron din naman silang mga gandang sinasabi. We have this particular part of our content na genuine, kahit na paninira, kahit na propaganda, diba? So, dito, hindi natin yan ginagawa. Yung propaganda, yung paninira, hindi na natin ginagawa dito sa channel natin. It is always the campaign of this program, of this channel, na magbigay po tayo ng information na genuine,
na galing sa isang primary source at re-reaction na natin. As much as possible, it has to be verified. Bawa yung mga pinagkakatiwalaan ng mga news outlet in mainstream media, UNTV, Bilyonaryo, GMA, ko kahit ano pa man. No? Although there are allegations that comes from other political vloggers na mga bayaran yan, still they are the source. No? So if sabihin natin tama yung sinasabi nila, kaya nga sila yung ginagamit, sila yung binabayaran because they have this genuine source of news. Bakit nagiging genuine? Sabihin pa natin kasinungalingan yung sinasabi ng kabila. Kaya nga nakakapagsalita ka na kasinungalingan sila. Because that is the genuineness of their fake news. Fake news kung tawagin ng iba. Diba? Or maybe the real news. Because kung ang real, diba? Matatawa ka na lang, mga kababayan. Kung ang real news ngayon ay fake news, but still, they are the primary source of information. We can also consider the political bloggers as the primary source of information. Iniiwasan lang natin minsan na mag-entertain ng mga content ng kahit na sikat na vlogger kung more on entertainment, no? Yung paasahin ka na may ganito, no? Pero we respect those kind of content naman. Pero hindi natin lang masyadong binibigyan ng pansin. No? Straightforward lang dapat. Kasi iba-iba yung estilo ng pagbablog, no? So, ay nako, ubos na pala yung oras. Ubos na, dami kong sinasabi mga kababayan, no? But at least, gana pa kaya yung ibang hatki ko dito? May ibang hatki ako dito mga kababayan. Tingnan natin kung kumana. Sana ito sa voice mode. Ay, wala. Kala ko gumagana yung natin hotkey. Sayang. Kaya nga, may titingnan lang ako dito. Baka naman wag-work. Bakit ito yung yun. Nabaliktad. Nakaano na pala siya. Ito lang mga kababayan. Ayun. Okay. Okay. Nako naman. Ay, nako. Sige. Let us continue. Jola, kabilang na ang umano'y ginawang paggastos sa probinsya para sa eleksyon noong 2025. Kaya nanawagan pa ito sa Kamara na imbestigahan ang issue. Ayon sa aking tansya at pananaliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola. Marami po yung nagsasabi na matapang si Congressman Leandro Leviste. No? Ito ay anak ito ni Senator Loren. Pero alam niyo mga kababayan, hindi naman yan magbabatikos kung
wala siyang pinanghawakang ebidensya, no? Kasi syempre binabanggit niya dyan si Executive Secretary Ralph Recto, si Ate V, tapos yung mga anak. And then, siguro matapang siya kasi wala siyang tinatago din, di ba? Kasi it's very natural na kung may problema ka din, bakit ka pupuna, di ba? Kaya nga, yung mga ginagawa ng aksyon ng administration, for example, hahanap sila ng butas. Halimbawa na lang, with all due respect to the person, kay Pastor Apollo Kibuloy, hinanapan nila ng butas. So, siguro, gano'n, parang ganito kay Congressman Leandro Leviste. Nagsasalita siya, matapang siya. Siguro, ginagawa niya yan kasi wala din siyang tinatago. Wala kang mahanap na butas sa kanya. Diba? Kung salita ka ng salita, may problema ka rin naman pala. Sasabihin sa'yo ng government, gagamitin din namin. We are not the government, but we are part because we have power, seats of power in the bureaucracy of the government. Diba? Oo, tayo yung may-ari, tayo yung mga mamamayan. We install the government, diba? Social contract theory. Tayo yung naglagay ng government, tayo yung bumuo ng society, tayo yung mga tao, the constituent. We constitute the society. Diba? Pero, sinong inilagay natin doon sa mga upuan ng kapangyarihan sa ating pamahalaan? A government, remember, is one of the institution that we have established through sets of rules and principles. Ba tayo naman nung nag-approve niyan, di ba? Even the Constitution through a plebiscite, ating ginawa yan. So, this Constitution now binds the whole nation in its entirety. Di ba? So, lahat ng mga gagawing batas dapat constitutional. Sumasang-ayon, nakabatay sa padron, which is the 1987 Philippine Constitution, the fundamental law of the land. So, ako, mga babayan, medyo malapit na tayo, no? So, sakto lang, episode 9 tayo. I-check ko pa, gusto ko sana kanina mag-special edition tayo 1 hour. Kaya lang, hindi ko na-check kung part 2 na tayo ng chapter 3. No, kasi lagi din, kung hindi ito kanina nagloko yung studio natin. Kasi yung sound, kung maalala nyo, last vlog natin ay talagang nagloko yung ating sound. Ngayon naman napakalakas ng sound natin, no? So mahina lang yung boses natin, pero ito sure ako malakas yung sound natin, no? Sige, continue tayo dito. Kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Kaya baka hindi lang 1 bilyon ang nagastos na ni Garjola para sa mga rekto. Gayunman, mariin namang tinutula ni House Assistant Majority Leader at Batangas 6th District Representative Ryan Recto ang mga alegasyon ni Congressman Leviste laban sa kanyang pamilya. Ang nakababatang Recto ay anak ni na E.S. Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Bukod sa kanya, kinontra rin ng iba pang kongresista. Ito hindi natin sinasabi na hindi naman na masama yung buong pamilya na nasa kapangyarihan. Pero pagkatulad niyan,
na pinupukol ng mga allegation. Although this is just an allegation, di ba? Baka sabihin yan dito ng kabila, for example, ni ES Ralph Recto, na paninira lang yan. No? Pero napakalaking paninira pag gano'n, di ba? Kasi billions yung involved na pera. Hindi naman yan isisiwalat ng katulad ni Kong Leandro Leviste kung hindi yan public interest, no? So the matter is of public interest. So may ano yan, may bearing din yan. Baka kumonsult na siya sa abogado, inausap niya yung kanyang lawyer, ganito yung gagawin natin, ganyan, no? So, nakakalungkot lang na, di ba, may issue tapos meron pang mga halos buong pamilya na hindi naman sabihin natin na guilty, pero nasasama, nakakaladkad yung kanilang pangalan. No? Just like VP Sara. Although, iba naman yung ano kay VP Sara kasi sa ayaw man natin at sa hindi, marami siyang nagtatanggol, no? So, pag ano talaga, kaya nga yung tao, the politics, is very different from the so-called legal side of what do you call this, of the context of justice. No? Iba din yung justisya sa simpatya na nanggagaling sa tao. Diba? Kaya nga meron tayong tinatawag na trial by publicity. Nakakaladkad yung pangalan mo. Kaya nga very effective yun. Diba? Tingnan mo yung popularity ni VP Sara because of these allegations. Hindi pa napapatunayan, pero gano'n na yung nangyayari. Same is true with this one. Diba? So, ang kaibahan lang kay VP Sara, kasi maraming nagtatanggol, mga vlogger, ganito. Ibig sabihin, there are public claimor that rescues the dignity of VP Sara. Marami siyang mga vlogger na nagtatanggol sa kanya. Ibig sabihin, bakit ka pinagtatanggol? No? This vloggers claim na hindi naman sila bayad. Hindi sila bayad ng kanilang sinusuportahan si Sara according to them. No? At nako mga kababayan, sayang, no? Sayang. Nasa oras na naman tayo. And as much as I want to continue, this is just our regular episode. So, marami pa sana tayong pag-uusapan. Kaya, siguro, sa susunod, no? So, I will try na maka-upload ka agad ng video. Maybe, siguro, after 5 to 10 hours, no? So, dun sa gap, no, sa mga oras na yun, or earlier, depende lang, no? Sige, wala ako ditong may palakpak na ako na sana ba yan? Hindi, iayusin ko pa yan. Wala pa yan dito. Siguro, outro muna tayo, mga kababayan. Soundtrack natin. Ganda ng soundtrack natin, mga kababayan. Solitary and I'm a plainer, slow-outed. Aggressive rap, fast-paced hostage sikuan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo ay lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction hack, politika, issue'y binubulat-lat. Kahit delikado, katotohanan ang ilalantad. Transition sa bahalan, kundi man stand melody.
and string swell. Reaction there, politica. Fade out. Solitary mellow piano. Slow down time. Aggressive rap, fast pace. Hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad. Kundi man style melody. Laya ng bibig. Huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan. Hindi dapat kortaya. Sa reaction pace, politika. Katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kong mahal. Kailan ka gigising, protapit piano and string swell. Reaction based politica. Reaction pues, politica.